Bakit nga ba big deal ang statement ni Ginoong Brad Garlinghouse? Dito po sa mundo ng crypto, bihira ang moment na ang caution ay biglang napapalitan ng hardcore conviction. Kaya nang magsalita ang Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse tungkol po sa macro tailwinds at saka institutional shift, agad itong pumutok sa X community. At ayon po kay Jack the Rippler, ang sinabi ni Ginong Garlinghouse ay tipong pwedeng magpa-melt faces sa mga XRP holders. Hindi po ito hype dahil ang context ay grounded sa real-world signals mula po sa regulation hanggang sa inflows at ETF developments. Sa loob ng crypto cycles, may mga turning points na ramdam mo kahit hindi sumisigaw. Ito ang isa dito. Ngayon ay ano nga ba ang sinasabi ng macro tailwinds? Ayon po kay Ginoong Garlinghouse po pala, natural lang ang pullbacks sa crypto. Pero ngayon nagbabago po ang hangin. Ang US na may 22% na global GDP ay nag-undergo po ng dramatic regulatory shift. Noon, marami pong institutions ang umiiwas sa crypto. Ngayon, sila mismo ay bumabalik na. Ang Vanguard, Franklin Templeton, pati BlackRock ay muling ina-assess ang buong digital asset sector. Kaya para kay Ginong Garlinghouse, hindi po ito bullish sentiment lamang. Ito po ay structural shift na sumusunod sa pattern na walk, crawl, then run. Kapag nag-run ang mga institutions, ang capital inflows ay hindi po basta ordinaryong liquidity. Ito po ay masasabi nating tidal wave. Ngayon ay ano naman ang real-world use cases? Yan, ang mga real-world use cases ay hindi na po puro hype. Isa po dito sa pinakamalakas na punto ni Ginoong Garlinghouse ay ang evolution ng crypto mula speculation papunta po sa real-world function. Ang payment rails, settlement systems at saka value transfers ay yan po ang siyang pumuputok. Dito po pumuputok ang utility ng XRPL. At ang pinakamalinaw po na proof ay ang launching ng Franklin XRP ETF na may ticker na XRPZ noong November 24, 2025 sa NYSE Arca. Sa unang pagkakataon, ang mga institutional investors ay may regulated entry kay XRP. Hindi na kailangang humawak ng token mismo. Ang high speed ng XRPL, ang kanyang low-cost architecture ay ginawa po talagang irresistible para sa traditional finance. Kaya ito po ay isang bridge o tulay. Ngayon ay ano naman po ang mga early signals na nakita. Ayan, nung unang araw ng XRPZ ETF, meron pong notable inflows agad. Para sa mga analyst, hindi ito simpleng curiosity buys. Ito ay sign na may real demand mula sa mga regulated investment accounts. Ayon po kay Jack the Rippler, this is the moment na ang institutional interest ay hindi na po tahimik. Ito'y nagiging active participation. At kung may structural momentum sa ETF inflows, nagiging possible ang disruptive breakout. Hindi dahil sa hype, kundi dahil nagbabago ang behavior ng deep pocket investors. Ito ang unang hakbang patungo sa mas malaking liquidity wave. Ngayon ay bakit naman po sinasabing melt phases ang potensyal? Ang melt phases ay hindi galing sa price pump fantasies. Ito ay galing sa alignment ng fundamentals. At ang mga fundamentals na yan ay ang regulatory clarity, institutional re-entry,
ETF at saka real world utility. Ayon po kay Ginoong Garlinghouse, crypto isn't just about speculation. Kapag tinanggap ng mga institutions ang mindset na yan, nagiging catalyst sila para sa long-term appreciation. Ang tinutukoy po ni Jack the Rippler ay explosive upside movement. Once na magsabay-sabay ang regulatory green lights at saka ang capital flows. Kaya sa technical at saka macro perspective, may logic po ang thesis na ito. Hindi po ito meme call. Ngayon ay ano naman ang nagbabadyang turning point? Ang punto po ni Ginoong Garlinghouse sa broader shift ay beyond narratives. Yan ay ang deregulation, ETF approvals at ang real world adoption kung saan ay sabay-sabay nang gumagalaw. Kung sa nakalipas na taong 2023 hanggang 2024 ay puro legal obstacles at saka uncertainty, ngayon ay ang kabaliktaran na galaw na po ang nangyayari. Ang mga institutional capital dati po ay naka-frozen. Ngayon ay nagre-refresh na. At base po sa kasaysayan, kapag nagkaroon po ng multi-layer alignment sa traditional finance at crypto utility, ang susunod ay magkakaroon po ng pagsabog sa presyo. Hindi naman po ito guaranteed, pero scientifically correlated po ito sa mga nakaraang cycles ni Bitcoin at Ethereum. Kaya si XRP ay maaring nakasunod sa pila. Ngayon ay ang mga institutions nga ba ay naglalakad, ayan, at nagkukrol, tapos ay tatakbo na. Yan nga ang sabi ni Ginoong Garlinghouse, hindi daw po nagmamadali ang mga institutions. Ang kanilang behavior ay predictable, kung saan ay sila ay nagtitest, nagve-verify, nag-accumulate, tapos magdi-deploy. Ngayon nasa accumulation stage po sila. Ibig sabihin, ang mabigat po na capital ay nakokolekta ng tahimik sa likod ng kortina. Ngayon, kapag pumasok po ang run phase, ang volatility shift mula sa sideways consolidation to vertical appreciation ay ayan na. Yan ang pinaniniwalaan ng mga analyst na paparating kay XRP. Dahil ang narrative at saka infrastructure ay sa wakas ay nagkakatugma. Ang mga ETF flows, regulatory clarity at ang XRPL utility ay nag-sync. Yan, or nagkakatugma-tugma. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ayon po sa mga pundits at saka analyst, si XRP ay may real chance na maging global liquidity bridge. Pero nakasalalay po ito sa execution ng Ripple, institutions at saka regulatory bodies. Sa ngayon, ang foundation is mas malakas. Yan, mas malakas po sa ngayon. Dahil may mga live na po ang mga ETF, ang mga institution ay nagsisibalikan at may macro tailwinds. At maliban po dyan ay si Ginoong Garlinghouse ay dinodoble po niya or nag-i-exert po siya ng effort. Kaya ang sunod po na dahil dyan, ang sunod na chapter ni XRP ay maaring matinding pagsabog ang magaganap. Kaya para po kay Jack the Rippler, may logic ang bullish call niyang melt phases. Kung tama po ang alignment, ang susunod na waves ay hindi po gradual, kundi isang violente na galaw. Kaya ito po ang uri na siyang magpapabago ng ating portfolio. Tayo hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.